Magandang araw mga kapuso, episode 395 na tayo ng abot kami na pangarap, araw ng Miyerkules. Nakikiusap itong si Lolo Pepe, no, sabi niya, kailangan isumbong mo ang nanay mo dahil siya ang masama. Wala ka naman talagang kasalanan, mabuti ka, nadamay ka lang sa kanya. Kaya iligtas mo ko, apo kita, isiguraduhin kong hindi ka mapapahamak at sisiguraduhin ko rin na hindi ka pababayaan ni Obeng dahil ikaw ang kinikilala niyang anak. Maniwala ka sa akin, apo. Hindi kita ipapahamak, hindi kita ipapakulong dahil nahawa ka lang ng kasamaan sa nanay mo. Kaya kinakailangan mong pumunta ng ospital, iwan mo na ako, iligtas mo ang sarili mo at magsuplong ka sa mga pulis. Naalala ni Zoe, nagtatalo sila ng nanay niya, sabi ng nanay niya ni Moira, huwag mo na siyang matawag na lolo dahil wala siyang pakialam sa'yo, hindi kanya kinikilalang apo. Mananagot ka sa kanya, papakulong ka niya. Naalala yun ni Zoe, lahat nag-flashback sa kanya. Kaya ang sinabi niya, hindi mo ako kakampi. Kaya biglang tumayo si Zoe at sugatan at bigla siyang umalis. Ngayon, pinuntahan na nga ni Chang Susan sa ni Josa, itong si Ma'am Giselle. Pumasok sila sa loob. Ma'am Giselle, kamusta na po kayo? Ngayon, bigla silang kino-question ni Moira. Sabi ni Moira, bakit nandito kayo? Sabi naman ni Chang Susan, dadalawin namin si Giselle. Sabi naman ni Josa, bakit masama ba? Sabi naman ni Michael, Moira, ano bang ginagawa mo dito? Sabi naman ni Chang Susan, di ba Ma'am Giselle, ban na yan? Ban na to, di ba? Sabi ni Giselle, ayaw nga pala. Thank you Chang Susan for reminding that. Sige na Moira, umalis ka na. Pero Ate Giselle, sige na Moira, umalis ka na. Iwan mo na kami. Sabi naman ni Moira, okay sige, alis ako. Pero para sabihin ko sa inyo, nawalan din ako ng 10 million pesos. Hindi lang kayo nawalan dito. Ganito na lang Robert, balitaan mo ko nung ganap o kung ano ng update kay Papa. Sige na, alis na ako. Pag alis ni Moira, tuwang-tuwa si na Chang Susan, sabi niya, sa wakas, nawala na ang masamang espiritu. Sabi naman ni Josa, gagaling na po kayo Ma'am Giselle. Ngayon, sabi naman ni Chang Susan, teka, nasan nga pala si Zoe? Tinanong ni Doc Ray, si Doc Prado. Sabi ni RJ, teka, nasan nga ba si Zoe? Sabi ni Doc Prado, Doc, hindi po kasi dumuti si Doktora Tanyag buong maghapon. Ngayon, eto na, nakita na nga sila sa hospital sa Apex. Pinuntahan na nga ni na Carlos, Harry sa kanilin, itong si Annalyn, nagkayakapan sila. Sabi naman ni Doktora Katie, Harry, ikaw na bahala kina Ma'am Lynette sa kay Annalyn na. Opo, Doktora, huwag kayong mag-alala. Babantayan ko sila at hindi ko nahayaan na maulpo yung nangyari kagabi. Sabi ni Annalyn, kagabi? Ano ba nangyari kagabi? Ba't ganyan ang mukha niyo? Ba't puro kayo pasa? Nay, ba't ka puro pasa? Ano ba talaga nangyari kagabi? Pasensya na anak. Hindi na namin nasabi pa sa'yo kasi ayoko mag-alala ka at ayoko mapahamak ka. Nilooban kasi tayo kagabi. Kaya ayun, ninakawan kami. Tapos, yung isa dun, pinasamahan pa ako sa may bangko, tinangan niya lahat ng pera ko. Pero huwag ka mag-alala anak, okay na ako. Okay na ako ngayon. Nay naman hindi niyo agad sinabi sa akin, sana napuntahan ko kayo kagabi. Inaalala ko pa naman si tatay pero hindi gusto ko nakalain na mas matindi ka pala. Nasaktan ka ng gusto. Nay naman, ang daya mo, hindi mo agad sinabi sa akin, hindi ko alam. Susunod sasabihin mo sa akin. Bigla na lang napaluwa si Annalyn, sabi ni Lynette, pasensya ka na anak. Kasi meron kasi doon na isang magnanakaw na ang sabi, kapag tinawagan daw kita, mapapahamak ka. Ayaw kung masaktan ka nila. Ngayon biglang dumating si Michael, Chang Susan saka si Josa. O Lynette, mabuti nandito ka na. Bakit ba ganyan ang itsura mo? Chang Susan, nilooban ho kasi kami kagabi. Sabi naman ni Michael, sino naman ang tumulong sa inyo? Kamusta kayo Annalyn saka Lynette? Sabi naman ni Lynette, mabuti na lang nandito si Harry saka si Carlos, tinulungan nila kami. Kaya kahit paano hindi na kami napuruan, hindi kami nasaktan ng gusto. Pero huwag kayong mag-alala, ligtas na kami. Sabi naman ni Chang Susan, ang dami talaga mga kampon ni Moira, no? Napakasama talaga niyan, yung mga taong ganyan. Kalain mo yun. Pinasok ang loob ninyo, ng bahay ninyo. Labis na nag-aalala itong si Annalyn. Sabi naman ni Chang Susan, teka lang apo, ano na nga palang update sa lolo mo? Sabi naman ni Annalyn, ayun po, kinid na po kasi siya
Sa ngayon po hinahanap pa rin po namin siya kasi po nawalan na nga po kami ng pera, hindi naman po namin nabawi si lolo. Ngayon dumating na nga pong si Dax at sabi naman ni Balahadja, kamusta na yung trabaho? Nakatakas yung babae, pinakawalan mo? Ngayon biglang dumating si Moira. Balahadja, nang update? At boy ka pa pala, Dax. Kamusta na yung pinapatrabaho ko sa'yo? Ayan po ma'am, nakatakas po yung babae. Kasimple-simple na ng trabaho pinapagawa ko sa'yo. Balahadja, akala ko ba magaling to? Biglang dumating si Zoe, sabi niya, ano ba yan ma'am, ang ingay-ingay ng boses mo? Andun pala ako sa loob, narinig ko na yung boses mo. Nagwat si Moira, Zoe, na paano ka? Ba't puro ka sugat? Sabi ni Balahadja. Pakailamero kasi yung matanda Gustong tumakas, buti na lang naabutan ko. At ayun, nabaril yung anak nyo. Walang nga talaga yung matanda na yun, papatayin ko siya, sabi naman ni Zoe. Tika lang ma'am, nag-aalala ka pa rin ba sa lolo mo ha? Huwag mo siyang matawag-tawag na lolo dahil hindi ka niya tunay na apo. Ano ba? Tika lang ma'am, huwag mo siyang papatayin, ayoko mabahiran ng dugo ang mga kamay mo. Hayaan na lang natin na mamatay siya sa natural disaster. Total, matanda na naman siya, mahina, sugatan at dugo sarado pa. Ayoko mamatay siya. Ayoko patayin mo siya. Ayoko maging kriminal ka. Sabi Ngayon ito na. Sabi naman ni Lynette, huwag po kayo mag-alala Ma'am Giselle. Magiging maayos din po ang lahat. Kung ako nga po nakaligtas sa mga masamang tao, kaya naniniwala po ako hindi po pababayaan ng Diyos si Sir Pepe. Makakaligtas po siya at makakabalik po siya sa inyo, sa pamilya natin. Sabi naman ni Giselle, labis talaga ako nag-aalala Ipangako mo, Obeng, na ibabalik mo rito si Papa kasi hindi talaga ako mapakali. Sabi naman ni Robert, pabuti na lamang talaga at okay kayo Carlos. Hindi kayo nasaktan, sabi ni Carlos. Salamat RJ. Ngayon nakiusap naman tong si Giselle, pwede ba Lynette, ipaiwan mo rito sa akin si Annalyn. Gusto ko siya makatabi po magdamag. Gusto ko siya magbantay sa akin. Gusto ko meron akong makakausap. Meron kasi akong hinahanap na figure na gusto kong makita. Yung tinutukoy ni Giselle, yung anak niyang babae. Diba kasi kasing edad nga ito ni Annalyn. Sabi naman ni Lynette, huwag po kayo mag-alala Ma'am Giselle, sabihin ko po ito sa anak ko. Magbabantay po kaming dalawa, bumagdamag para sa inyo. Yun. Tapos nakiusap nga itong si RJ na sabi niya, huwag ka mag-alala ate, pagkatapos ito, pupuntahan ko kaagad ang mga pulis para kumuha na ng lead. Ngayon, nasa waiting area itong si Harry, nag-cellphone, lumapit sa kanya si Annalyn. Harry, doktora, kamusta ka na? Ito, okay naman. Nabalitaan ko na yung tulong na ginawa mo kay nanay, sinabi niya na sa akin. Maraming salamat. Alam kong kulang yung pasasalamat ko pero nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag meron pa nangyari masama pa kay nanay. Kita mo, dahil sa pagiging hero mo, ang dami mo tuloy sugat sa muka. Ang dami mong sugat. Ngayon biglang lumapit itong si Regan. Loko-loko, sabi, aray ko, ang sakit itong bewang ko. Doktora, umikot kasi kami dun Hinanap namin yung mga hold-upper. Sabi naman ni Nurse Eva sa Nurse Karen, talaga, hindi ka naman nakipagsagupaan sa hold-upper, diba? Ngayon umentra tong si Doc Lindon. Sabi ni Doc Lindon, masakit. Sabi ni Reg, diba masakit to? Masakit dito banda sa balikat. Kasi umikot tayo diba? Sabi ni Nurse Karen, kinukulit si Rega, sige, masakit pala ha. Sige, daan tayong ER. Sabi ni Doc Lindon, okay na ako. Sabi ni Nurse Eva, talaga Doc, okay ka na? Mga loko-loko talaga Tapos ito na, inaayos ni Lynette yung kama. Bigla siya niyakap ni Carlos. Sabi ni Carlos, sabi ko naman sa'yo, bantayan mo na lang dun si Giselle sa si Annalyn, yung anak mo Sabi naman ni Lynette, okay lang Carlos, kasi ito na rin yung time para makabawi ako sa naugnod natin date. Kaya kailangan kitang samahan. Ngayon, ito na. Habang katawagan ni RJ yung pulis para kumuha nga ng lead, paalis na nga siya dahil pupunta siya ng pulisya. Inawat siya ni tinawag siya ni Ray. Pare, may sabihin ako sa'yo tungkol lang sa anak mo. Huwag mo sana itong mamasamain alam naman natin na hindi maganda ang psychological diba ni Zoe. Kailangan niya ng atensyon, kailangan iwas siya sa stress. Oo, alam natin na nanay niya si Moira at panatag siya nakasama ito, pero alam din natin na itong nakapagbigay ng stress sa kanya dahil nga sa nangyayari sa pamilya niyo ngayon. Kaya kinakailangan ikaw ang makasama niya.
kailangan unawain mo siya. Ngayon, ito namang si Zoe tatawag sa tatay niya kay Dr. Carlos. Ito namang si Lynette pumasok sa kwarto. Parang nasa banyo yata si Carlos naliligo. Tinatawag ni Lynette, di ba? Kasi parang may nangyari yata kay Lynette sa kay Carlos, di ba? Ngayon, sabi ni Lynette, Carlos, may tumatawag sa'yo. Ngayon, nung lumapit siya sa cellphone, tinignan niya si Dr. Zoe Tanyagang tumatawag. Na-curious siya. Kaya pinindot niya yung accept, no? Ngayon, nung pinindot niya yung accept, inilapit niya yung cellphone niya doon sa kanyang tenga. At narinig niya, boses nga ni Zoe, sabi ni Zoe, Hello, tulungan mo kami, please, Dad. Tulungan mo kami. Ito namang si Lynette, hindi marunong manghuli. Sinabi niya, Zoe, ba't mo sinabi yun? Diba? So, dito natin malalaman kung anong susunod na kaganapan sa eksenang yan. At bukas, episode 396, araw ng Huwebes, no? Dito natin malalaman na matutukoy na nga ni Lolo Pepe na ang tunay na ama ni Zoe ay walang iba kundi si Dr. Carlos Benitez dahil pinuntahan siya nito dun sa may lugar, diba? Parang gamutin itong si Zoe dahil nga nalaman ni Doc Carlos na sugatan pala itong si Zoe, tinamaan ng bala. Kaya gagamutin niya ito. Diba? So, ano kaya mangyayari? Ngayong alam na ni Lolo Pepe na si Doc Carlos Benitez ang tunay na ama ni Zoe Tanyag. Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari ay makahingi ako sa inyo ng munting like, share, at subscribe at hit mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.